Natapos ang ating last chapter sa Kaiju number 8, kung saan tuluyan ng lumabas ang Daikaiju sa katawan ng Kaiju number 9. Ang Daikaiju na nanggaling pa sa Meireki era, ay madaling tinalo ang Kaiju number 8 gamit ang kanyang kapangyarihan, kung saan naglalagay ito ng isang marka sa parteng gusto niyang atakihin, at sa sandaling ipikit niya ang kanyang mata ay lilikha ito ng pagsabog. Matapos matalo ni Kaiju number 8, ay si Captain Ashiro Mina naman ang kanyang pinuntirya, kung saan naglagay ito ng marka sa gitnang bahagi ng kapitan ng 3rd Unit. Ngayon, atin nang simulang talakayin ang susunod na chapter ng Kaiju number 9, at ito ay ang chapter 115. Nagsimula ang chapter, kung saan nakatutok ang pistol ni Captain Ashiro Mina sa Daikaiju, habang nagkaroon ito ng marka sa kanyang buong katawan. Labis namang natatakot ang mga Defense Force unit sa kalagayan ng kapitan ng 3rd Unit, at nais ng Deputy Chief Commander na umatras na ito sa laban. Labis na nababahala at pinagpapawisan ang mga operator sa kanilang nakikita, habang bigla namang tinanong ng may eye patch ang isa sa kanila, na kung ano na ang lagay ng Kaiju number 9. Sinabi ng mga operator na magpahanggang ngayon ay wala pa din itong vitals. Lalong nababahala ang mga Defense Force sa pagkawala ng Kaiju number 8, at tila nawawala na sila ng pag-asang manalo. Gayunpaman, kahit na walang senyales na buhay si Kaiju number 8, ay nakakasiguro ako na hindi pa ito patay, at kailangan lang niya ng oras upang makapag-regenerate at makabalik sa laban. Inilipat naman ang scene kay Kaiju number 9, kung saan kinausap niya si Captain Ashiro Mina. Sinabi nito sa kapitan ng 3rd Unit na sinabihan na kita noon, Ashiro Mina. Wala ni isa ang nakatakas. Sa kahit na anong panahon at kahit paggaano pa ito kalakas. Maging ako, at pati na ang Defense Force ay hindi rin makakatakas. Tila kahit na lumabas at kinokontrol ng Daikaiju ang katawan ng Kaiju number 9, ay parang hindi pa din ito tuluyan na nawawala. Tinitigan naman ni Captain Ashiro Mina ang Daikaiju ng buo ang kanyang loob, at walang bahid ng takot kahit na may marka ito sa kanyang katawan, habang hawak-hawak niya ang kanyang pistol na nakatutok sa kanyang kalaban. Napansin ng Daikaiju ang matalim na titig sa kanya ng kapitan ng 3rd Unit at sinabi sa kanyang isipan na ano ang ipinahihiwatig ng kanyang mga titig. Sinambit naman ni Captain Ashiro Mina sa kanyang sarili habang ipinakita ang nakaraan na ganoon na talaga siya palagi. Pinupunan niya ang aking maraming kakulangan. Tinanggal niya ang mga maliliit na bagay upang makagalaw ako ng madali. Kapag tumama ako sa mga pader na hindi ko kayang sirain mag-isa, siya ang nag-uukit ng daan para sa akin. Siya ang pinakamalakas na Vice Chief. Ang tinutukoy ni Captain Ashiro Mina ay si Vice Captain Hoshina, kung saan nakikita niya itong lumilipad papalapit sa sagupaan nilang dalawa ng Daikaiju. Kung natatandaan niyo pa, ay hinikayat ni Captain Ashiro Mina na sumali sa kanyang unit si Vice Captain Hoshina noon dahil siya ang magpupunan ng kanyang kakulangan sa malapitang laban. Si Vice Captain Hoshina ay nasa likuran ng Daikaiju at may hawak itong dalawang katana. Ito ay naghahanda ng isang pag-atake, at nang mapalapit na ito sa kalaban, ay ibinigay niya ang kanyang buong lakas at inilunsad ang kanyang Hoshina-style, blade cutting technique, 6-form straight strike. Ang kanyang 6-form technique ay naglunsad ng napakadaming slashes patungo sa Daikaiju, at ang lahat ng matamaan nito ay nasisira. Matapos may sigawa ang atake ni Vice Captain Hoshina, ay tuluyan na itong tumuntong sa sahig, habang gulat na gulat, at manghang-mangha ang mga Defense Force members, maging ang mga sibilyan na nanunood sa laban. Ang lahat ng operator ay nakita ang pagdating ng Vice Captain ng 3rd Unit, at mabilis nilang sinabihan ang lahat na si Vice Commander Hoshina at Kaiju number 10 ay dumating na. Nagulat naman ang isa sa mga leader ng Defense Force at sinabi na nagawa niyang makapunta, habang napansin naman ni Okunogi na ang kanilang kalaban ay nasa likuran ng Vice Captain, at agad niya itong sinabihan. Mabilis namang lumingon si Vice Captain Hoshina, at naroon nga ang Daikaiju na nakatayo, at walang bahid ng pinsala matapos ang pag-ataking ginawa ng Vice Commander. Ang Daikaiju ay nilagyan niya ng marka sa likuran ng Vice Captain ng 3rd Unit, ngunit mabilis namang kumilos si Captain Ashiro Mina at pinaputukan ang kanilang kalaban gamit ang kanyang pistol. Mukhang kapag nawawala sa focus ang Daikaiju ay nawawala din ang kanyang markang inilalagay sa kanyang mga katunggali.
Madali namang naiwasan ng Daikaijo ang mga balang pinakawalan sa kanya ng kapitan ng 3rd Unit, habang nawala na ang marka sa likuran ni Vice Captain Hoshina, at kinausap niya si Okanogi. Sinabi ni Hoshina na Okanogi, gawin na natin ang Phase 2. Mabilis namang sinunod ni Okanogi ang nais ng Vice Captain, at sinabihan niya ang kanilang Unit 9 na umalis sa Point F at magtungo sa Point G. Kunin niyo ang Pattern 7, at pakawalan ang lahat ng armas. Kinausap din ni Vice Captain Hoshina ang number 10 at sinabi na mas mabangis ang halimaw na ito kaysa sa huling nakalaban natin, salakayin natin ito ng lahat ng meron tayo, habang sinabi ng number 10 na hangal ka. Wala naman tayong iba pang pagpipilian pa kundi yun lang. Pinakawalan na ng Defense Force Unit ang mga sandata ni Vice Captain Hoshina, at nagkalat ito sa kanyang kinatatayuan. Mabilis namang kumilos si Vice Commander Hoshina, at tumakbo ito papalapit sa kanilang kalaban. Ang kanilang kalaban ay nasa ere, habang si Vice Captain Hoshina ay nasa ibaba na ng Daikaiju, at nagpakawala ito ng 2 slashes. Bigla namang nag-snap ang kanilang kalaban, at may isang kung anong bagay ang pumihil sa pinakawalang atake ng Vice Captain ng 3rd Unit. Labis na nagulat si Hoshina sa ginawa ng Daikaijo at sinabi nito sa kanyang sarili na hindi pa nanggalang ang kanyang ginamit. Iyon ay, habang nasa ere ang Daikaijo, ay ipinakita na may isang malaking parte ng kanyang katawan ang lumitaw sa kanyang likuran, at iyon ang kanyang ginamit upang sirain ang mga slashes na ginawa ng Vice Captain na para bang isa itong whip. Ginamit ng Daikaijo ang lumabas sa kanyang katawan upang atakihin si Vice Captain Hoshina, kung saan lumikha ito ng napakalakas na impact, ngunit nagawa namang maiwasan ito ng Vice Captain ng 3rd Unit. Sinambit ni Hoshina sa kanyang isipan na isang beses lang na tumama sa akin iyon, ay tiyak na kamatayan ko na. Pagkatapos makaiwas ng Vice Captain, ay kinausap niya si Captain Ashiro Mina at sinabi na ako na ang bahala sa halimaw na ito. At ikaw naman ang bahala kay Kafka Habino. Sinabi ni Captain Ashiro Mina na hindi siya ang kalaban na kaya mong harapin ng mag-isa. Habang tumatakbo si Vice Captain Hoshina ay sinabi nito na alam ko, kaya pakiusap, pahintulutan mo ang isa sa atin na sumali sa laban. Bigla namang nagsalita ang tinutukoy ni Vice Captain Hoshina na sasali sa kanilang laban at sinabi na pahintulot. Aba, hindi ko pwedeng basta-basta baliwalain yan. Nagulat si Captain Ashiro Mina nung narinig niya ang boses na nagsalita, maging ang operator din ay hindi inasahan na siya pala ang tutulong sa kanila. Ang tao na sasama sa laban kontra sa Daikaiju ay nasa itaas ng gusali habang tinitignan siya ng kanilang kalaban. Sinabi pa nito na bakit ko kailangang humingi ng pahintulot sa inyo, ako na commander ng unang unit at haligi ng bansang ito. Ang tutulong pala sa kanila ay walang iba kundi si Commander Gen Narumi ng 1st Unit, at ito ay hinahawi ang kanyang buhok, at lumitaw ang kanyang mata gamit ang kapangyarihan ng Kaiju No. 1 at sinabi, na ikaw at ang katawa-tawa mong Vice Captain na bowl cut. Dito na natatapos ang Chapter 115 ng Kaiju No. 8. Mukhang ang mangyayari ay pagtutulungan ni Vice Captain Hoshina, gamit ang Weapon No. 10, at Commander Gen Narumi, gamit naman ang Weapon No. 1. At habang nilalabanan nila ito, ay maaaring magkaroon na ng sapat na oras ang Kaiju No. 8 upang makabalik sa sagupaan, ngunit hindi natin masisiguro kung si Habino Kafka pa ba ang may kontrol sa kanyang katawan, o ang halimaw na nasa kanyang loob ng katawan. Ang aking prediction sa susunod na chapter, ay hindi kakayanin ni Vice Captain Hoshina, at Commander Narumi ang Daikaiju, at sa puntong malalagay sa peligro ang kanilang buhay, ay saka darating ang ating bida na si Habino Kafka. Ang susunod na chapter daw ay ilalabas sa October 25, at isang buwan ang ating hihintayin bago natin makonfirm ang susunod na mangyayari. Paki-like and follow naman po ng ating Facebook page, nasa description po yung link. Muli huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa ating channel. Salamat!